Alam niyo mga boss, bukod pa dyan, ang kailangan din natin bantayan ay tungkol sa weather updates natin. Tama Yes, ba, Carla? kaya alamin natin yan kay Amor Larosa. Good morning, Amor. Yes, good morning din sa inyo, John Carla. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin si Mr. Albert na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning, Amor. Good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, kahapon araw ng Lunes ay naglabas ulit ang Pag-asa. Nito nga tinatawag natin na weekly weather outlook para sa linggong ito. So ibahagi naman natin sa ating mga kababayan o mga manonood kung ano nga asahan nating lagay ng panahon ngayong araw at syempre sa mga susunod pa. Yes, Amor, para sa ating weather outlook for the whole week. This week, para sa araw na ito, meron tayong tinatawag na Intertropical Convergence Zone dyan sa area ng Mindanao. So, dahil po dyan, magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan at may mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan dyan sa area ng Mindanao, particularly dito sa regions ng Zamboanga Peninsula at sa Sorsogon area. Samantalang, ang natitirang bahagi ng bansa kasama na dyan ng Visayas at Mindanao ay patuloy tayo magkakaroon ng maliwalas na panahon na bahagyang maulap lamang at may mga chances ng localized or isolated na rain showers and thunderstorms. Pagpasok naman ng Wednesday at Thursday, May 8 at May 9, naasahan natin meron tayong darating na frontal system na maaaring magdala ng kaulapan na makaka-apekto dito sa area ng Central Luzon, kasama na din ng Southern Luzon at some portions ng Eastern Visayas. Maliban dyan, meron din tayong tinatawag na Intertropical Convergence Zone or magpapatuloy ang ating Intertropical Convergence Zone na magdadala ng mga kaulapan dyan sa area naman ng Mindanao. Pagpasok ng Biyernes, ang Mindanao ay makakaranas pa rin ng mga kaulapan dahil po dyan sa Intertropical Convergence Zone or magpapatuloy pa rin yung ating ITCZ. Samantalang, magkakaroon tayo ng ridge ng high pressure area na aabot naman sa atin dito sa area ng Luzon na magdadala ng mas mainit na temperatura or generally good weather po tayo pagpasok ng Friday dito sa Luzon. Samantalang dito naman sa Visayas, magkakaroon tayo ng easterlies or easterlies pa rin ang weather system natin para sa Visayas. Bahagyang maulap lang po tayo dyan at may mga chances tayo ng localized or isolated na thunderstorms. Pagpasok naman ng Saturday at Sunday, May 11 at May 12, magpapatuloy po ang tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na magdadala ng mga pagulan or mga kaulapan dito pa rin sa area ng Mindanao. Samantalang ang natitirang bahagi ng bansa, ang Luzon at Visayas, ay bahagyang maulap lamang po at magkakaroon lamang ng mga localized or isolated na thunderstorms at rain showers. Pagpasok po ng Election Day or sa May 13, ang Intertropical Convergence Zone natin ay bahagyan na pong bababa. So, dyan po sa Visayas at Mindanao, bahagyang maulap na lamang po tayo dyan or generally good weather po tayo, magkakaroon tayo ng maliwalas na panahon na bahagyang maulap lamang at may mga localized or isolated na thunderstorms depende po sa pagkabuo ng ating mga thunderstorm clouds. Subalit, dyan sa area ng Northern Luzon, makakaranas po tayo ng mga kaulapan at mga light to moderate rains dahil po dun sa ating papasok na panibagong diffuse ng cold front or generally sa araw po na eleksyon medyo good weather naman po tayo. Okay, so ayan, mabuti nga balita yan para sa ating mga kababayan dahil nagkaroon na sila ng idea kung ano ang asahan nating weather condition hanggang sa araw pa ng botohan, ano? At eto naman, Mr. Pura, dahil nga maraming lugar o maraming araw ang nabanggit mo na maapektuhan itong ITCZ na ito, nag-expect ba tayo na maaaring may mabuong mga low pressure area ngayong linggong ito dahil nga alam naman natin ang ITCZ ang pinagmumula ng mga sama ng panahon? Sa ngayon, wala naman tayong inaantabayan ng bagyo or low pressure area na maaaring mabuo sa tinatawag natin Intertropical Convergence Zone or within this week or next week. Subalit, inaasahan natin sa buwan ng Mayo ay makakaasa tayo ng isa or dalawang bagyo. Yun ang ating statistics na maaaring mabuo. So far sa ngayon, wala naman tayong inaantabayan ng bagyo. Okay, so antabayan natin ang mga changes sa ating panahon, ano? At usapang temperatura naman tayo. Yung pinakamaiinit na temperatura na naitala ng Pag-asa kahapon araw ng Lunes. Kahapon po araw ng Lunes ay nakapagtala tayo ng 38.0 degrees dito sa area ng Subic, Zambales area. Medyo mainit po yan or medyo mataas po yan. At sumunod po dyan dito sa area ng Dagupan City, umabot naman po tayo ng 37.5. At kalapit naman po nito, yung tinatawag natin na Cabanatuan City, 37.2. At dito sa Naiya, sa may Parañaque City, ay umabot po tayo ng 35.6. At dito naman, para sa Science Garden or representation ng Metro Manila, ay nakapagtala tayo ng 35.5 degrees Celsius. So kung kahapon na inabot pala ng 38 degrees Celsius ang hottest temperature natin sa ating bansa, ngayong araw na ito naman, ano ba yung agwat ng temperatura na ating inaasahan?
Yes, para po dito sa Metro Manila, ang ating tinatayang agwat ng temperatura ay naglalaro lamang po sa 25 to 35 degrees Celsius. Para dyan naman sa Metro Cebu, makakaasa tayo ng temperature nasa 26 to 34 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, ang ating tinatayang agwat ng temperatura para sa araw na ito ay nasa 25 to 33 degrees Celsius, mas malamig ng bahagya dahil po sa mga kaulapan na dulot po ng IDCC natin. Ayan, maraming salamat Mr. Alvin Pura sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor. Actually, sa ngayon, medyo nakakaranas pa tayo ng mainit na temperatura. Subalit, inaasahan natin na papalapit na po ang panahon ng tagulan. So, inaabisuhan natin ating mga kabayan na maghanda or maging ready na po sa pagpasok po ng ating panahon ng tagulan. Ayan po at natunghayan natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para sa mga taga Mindanao, lalong-lalo na nga sa Soc Sargent at dyan po Peninsula, makakaranas po kayo dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan o pagkidlat pagkulog dahil pa rin yan sa epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Recall lang natin ang ITCZ po ay ang pagsasalubong o boundary ng hangin from Northern at Southern Hemisphere. Ito rin po ay series ng low pressure area kaya naman po maaaring pagmulan din ito ng mga sama ng panahon. Pero as of now, good news, wala pa naman pong umiiral na low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantala sa Metro Manila at sa natitirang bahagi naman ng bansa, magiging maganda naman po ang ating panahon dahil sa bahagyang maulap na kalangitan. Pero eto po, paalala pa rin po natin, andyan pa rin po ang posibilidad ng isolated rain showers or thunderstorms lalo na po yan sa hapon o sa gabi. Ang mga pulo-pulong pag-ulan naman na ito ay maliliit na areas lamang ang damay at hindi naman po ito malawakang pag-ulan. Ngayon naman alamin natin ang lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Diyan po sa Baguio City, magiging partly cloudy with brief rain showers or thunderstorms simula bukas hanggang sa Friday. Dito naman sa ating sa Metro Manila, may posibilidad pa rin po ng mga pag-ulan simula bukas hanggang sa Biyernes. Sa Metro Cebu, lagi pong magbaon ng payong kung lalabas ng bahay dahil may chances of rain pa rin po simula Miyerkules hanggang sa darating na Biyernes. Sa Metro Davao, magiging maulan po ang inyong panahon bukas hanggang sa darating na Friday. At para naman sa mga taga Zamboanga, may mga kaulapan pa rin na pwedeng magdulot ng rain showers or thunderstorms. Simula po yan bukas hanggang sa Friday. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo dyan, Sandro. Salamat, Amor La Rosa.